Walang maliliit na hakbang lalo na sa usapin ng problema sa kalikasan. Pinatunayan ito ng ilang grupo na nagsusulong ng mga programa para tugunan ang problema sa plastic. Bukod sa gobyerno, mahalaga raw ang papel ng pribadong sektor para makahanap ng permanenteng solusyon. Narito ang ikalawang bahagi ng special report ni Darlene Cay. Sabi nga, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ramdam natin yan sa matinding pagbaha at kalidad ng hangin. At sabi pa nga ng mga eksperto, humahalo na ang microplastic sa ating mga kinakain at iniinom. Kaya bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa issue ng pagdami ng basurang plastic sa bansa. Paano nga ba tayo makatutulong sa pagbabawas sa tone-toneladang problema sa plastic? Payo ng grupong Greenpeace Philippines, unang-una, kung kaya, dapat umiwas na sa paggamit ng plastic. One is to start using reusable na mga items. Pero kung hindi talaga maiiwasan, i-recycle ito sa pamamagitan ng paggamit uli o kaya naman ay pagbibigay nito sa mga organisasyon na katutok sa recycling. Tulad halimbawa ng Basic Environmental Systems and Technologies, mayroon silang Trash to Cashback program. Ang goal ng Trash to Cashback program really, in a sentence, is to save the environment while helping the community one recyclable at a time. Hindi namin pupwersahin na, kumaga, this segregation at source or itong challenge pagdating sa plastic pollution or garbage pollution or any kind of pollution in any sense, it's a lifestyle change. It's a behavioral thing. So, kumbaga, ang goal really is to have everybody participate. Mag-register ng libre at ibigay ng iyong basura. May kaakibat na points ang bawat basura. Piso kada point. Pwede mong ipunin sa card para ipambayad sa bills o kaya ay sa online shopping platform. Pero pwede mo ring ipalit yan ng grocery items dito mismo sa kanilang opisina. Doon sa dinala ko kanina na iba't ibang klase ng basura, plastic bottles, glass bottles, lata, pati mga karton, meron na ako nitong mga items na ito. Naipalit ko na siya ng kape, meron na akong noodles, meron na rin akong sanitary pad. Malaki rin ang papel ng pribadong sektor para masolusyonan ang problemang ito. Sila kasi ang may mas maraming plastic na ginagawa at ginagamit ayon sa Greenpeace Philippines. Sila yung main and big polluters actually sa usapang plastic pollution. Sila yung may pinakamalaking responsibilidad sa problema na ito. Kailangang i-drastically reduce nila with targets and commitments na, for example, by 2050 or by 2030. Malaki ang hamon ngayon sa pamahalaan para gumawa ng mga pulisiya ukol dito. They can create strong policies gaya ng mga single-use plastic ban. They can also regulate na pababaan at imandato nila sa mga kumpanya na pababaan yung plastic production nila. They can also require companies na mag-set na sila ng targets. Kailangan lang may political will to actually pass these policies because I know magpo-push back yun yung industry at mga kumpanya sa mga ganitong batas. Pero it's necessary. Hindi pa nagpapaunlak ng panayamang Department of Environment and Natural Resources ukol sa issue. Pero sa isang pahayag, sinabi ng DENR na layo nilang paigtingin ang pagpapatupad ng iba't ibang mga batas at pulisiya na may kinalaman sa solid waste management. Sa pamamagitan ng DENR Memorandum Circular 2021-10, nagkaroon na rin daw ng National Plan of Action para mapigilan at mabawasan ang mga basura sa karagatan. Nakikipagtulungan na rin daw ang gobyerno sa pribadong sektor para sa layunin na zero waste to Philippine waters sa 2040. Tungkol naman sa microplastics na humahalo na raw sa ating mga pagkain at inumin, sinabi ng DENR na wala pang kakayahan ang Environmental Management Bureau na sukatin ito. Tayo ang may gawa ng problema. Tayo ang nagdurusa at tayo lang din ang may kakayahang gumawa ng solusyon bago pa tayo malunod sa tone-toneladang basura.
Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.